Magandang oras mga card lover, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito ang tungkol sa nangyayari ngayon sa giyera between Russia and Ukraine. Na meron palang tropang mga Pilipino doon. Hindi sa Ukraine kundi sa Russia. Sa Russia ay merong na-recruit ang Russia sa mga military sa Pilipinas ayon sa balita. At isa ang nahuli dito ng Ukraine at nakulong sa Ukraine at kumpirmado na nagtatrabaho siya as Russian soldier na contractor, yung binabayaran lamang. At ayon sa balita, 300,000 pesos ang sweldo ng Pilipinong ito. Ay naku, 300,000, sino ba namang hindi makipagbakbakan doon, no? 2 buwan lang, 500,000 na yung pera mo eh. Sa 4 na buwan, milyonaryo ka na. Eh kung hindi ka tatamaan ng missile, di ba? Ibabala ka sa kanyon eh. Si Putin pa, di ba? Yung mga Korean nga, nauubos eh. Kaya, Pilipino na pala ngayon ang nire-recruit ng Russia. Grabe no, hindi kayo maniniwala dito. Well, meron tayong video, kuha natin kay Pinoy Mystery Channel, isang paborito kong vlogger ito. Si PMC, kudos kay PMC at maraming salamat sa hiram natin sa iyo, sir, na video clip para dito sa balitang Pilipino na nakikipaggiyera para sa Russia. So ito ang balita, atin na panoorin. Pagpasok lang ng buwan ng Disyembre, na ang aligasyon na may mga sundalong Pilipino na nakikipaglaban sa Ukraine ay isang fake news. Ayon sa mga analyst, isa daw itong info-war. May mga nagsasabi na ikinalat ng mga Ruso ang impormasyon marahil dahil noong una, walang silbi sa labanan ng nirekrut nila ang mga North Koreans at mga Ejek. Binansagan pa nga itong mga cannon fodders o panaga sa bala ng kanyon. At marahil nagbagsak na naman ito ng false flag para ma-justify kung mga Pilipino naman ang i-recruit sa susunod. So ito ang ang ginawa ng Russia ay sinabi nila na ang Ukraine daw ay nag-recruit ng mga Pilipino para magipaglaban sa Russia. Ang totoo pala, ang Russia ay matagal na nag-recruit ng Pilipino at nalaman lang ito nang mahuli ang isang Pilipinong sundalo na naka-uniforme ng Russian. Diba, nagipaglaban para sa Russia kontra Ukraine. Nahuli ng Ukraine soldiers isang Pilipino, pero hindi yun nag-iisa. Kasi hindi naman talaga yan sasabihin na maraming Pilipino sa Russia na nasa hanay na ng nasa linya na ng itong Russian regiment. Kaya ito yung nakakaano eh. Yung mga Pilipino, basta pera, papatulan talaga eh. Ay nako mga kapatid ng Pilipino. Huwag yung patulan niyang pera na yan. Kasi pera na yan. Ay nako. Kaya ito tuloy yun. Nabulyaso tuloy. Okay, patuloy tayo sa balita ng PMC, Pinoy Mystery Channel. Di hamak na mas may karanasan ang Pilipinas sa digmaan kumpara sa Korea o China. Ang hindi nila alam ay meron ng Pilipino sa labanan at ito ay nahuli ng mga Ukrainians. Ito ang sabi niya. Ngunit ang walang Pangasinan, Philippines, September 18, 1973, and we have now been on the boat, detention camp, Ukraine. This year, when I applied, I will assign in logistic. But when I arrived in Russia, I was assigned in technical. The site contract, they give me 100,000 rubles. How much did you say was in months? I don't know what is the exact, but I think 200,000. Ayun, so yun yung sundalong Pilipino na nagpaglaban para sa Russia sa giyera ng Russia versus Ukraine, mga kababayan. Kaya kung kilala niyo yun,
Pag-comment sa ating comment section. Kung kilala niyo itong yung nagsalita kanina. Pilipino talaga, no? Grabe. Mamaya ibang bitin ang pangalan yan eh. Abangan natin ang pangalan. Meantime, balik tayo kay PMC. Nagpakilala ang lalaki na si Raymond Santos Humagan na mula sa Pangasinan. Pinanganak noong taong 1973. Pangasinan. Nandoon na raw siya sa isang detention camp sa Ukraine matapos mahuli. Dati itong security guard sa Pinas bago na-recruit noong taong 2024. Sinabi nito na inalok siya ng trabaho sa logistics kung hindi taga-karga ng kagamitan ay driver ng truck. Pinangakuan siya ng 400,000 rubles o mga 300,000 pesos na sahod. Pero nung siya ay dumating sa Russia, ginawa siyang isang karpintero. Tapos pinapirma ng kontrata sa ilalim ng Russian Ministry of Defense. Naging isa siyang rifleman ng 51st Airborne Regiment ng 106th Airborne Division. Kasama si Raymond sa mga Rusong umatake sa rehiyon ng Sumy noong buwan ng Disyembre. Marami ang naniniwala na si Raymond ang susi sa katotohanan kung bakit nagpakalat ng false flag ang Russia. Para nga naman mabigyan ng justice kung bakit magre-recruit ng mga Pilipino ang Russia. Kumbaga, pinagbinta nga ng Ukraine na kumukuha ng Pinoy na isasabak sa digmaan. Para nga naman ayos lang kung sila ay ganun din. Ayun, so ito pala ang rason ng Russia. Sila yung unang gumawa ng fake news na ang Ukraine daw ay nag-recruit ng Pilipino. Ang katotohanan pala ay sila ang totoong nag-recruit. Kaya ito nga, nahuli. Di ba? Kasi ang Pilipino ay subok na yan. Mga Pilipinong sundalo na magaling sa gera. Kaya instead na mga Koreans yung kukunin ng Russia ay sikreto pala na nag-recruit sila sa Pilipinas. Nakakabahala ito. Pero hindi natin masisi itong mga kapatid natin dahil pera ang dahil sa pera ay nakipagbakbakan sila kontra Ukraine. Grabe naman, no? Makipaglaban ka sa wala kang wala kang rason kung bakit makipaglaban ka sa Ukraine. Magipaglaban ka para sa Russia kontra Ukraine. Ano bang dahilan mo doon? Kundi pera lamang, di ba? E pwede naman magtrabaho tayo sa abroad. Makapagpera naman tayo. Huwag lang yung digmaan kasi delikado talaga yan. E kung talagang mga demonyo pa tong sundalo ng Ukraine ay tinapos na tong kapatid natin na Pilipino. Pero hindi, hinuli lang itinulong lang. Ibig sabihin, mababait tong mga Ukraine. E kung Russian pa yun, binaril ka na. Tapos na. Okay, so ano masasabi niyo dito mga ka-art lover, mga kababayan? Isang Pilipino ang nahuli, nakayuniforme ng Russia, nagipaglaban kontra Ukraine. Pag-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat at sa mga bagong subscribers. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, I'll see you on our next upload. Love and peace, not war.